Minamadali na ng pamilya ang pag-uwi sa labi ng Israeling si Yitzhak Cohen na natagpo ang patay kasama ang nobyang beauty pageant contestant sa Tarlac. Marami na raw kasing tradisyong binali ang walang pakundangang pagpatay sa kanya. Mula sa Tarlac, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, inihahanda na nga ang bangkay ng Israeli national na si Yitzhak Cohen. Umaasa ang kanyang kapatid na sa linggong ito, maiuuwi na siya sa kanilang bansa. Inabutan ko rito sa Lotus Funeral Home sa Tarlac, si Yaniv, habang inaasikaso ang paglipat ng labi ng kapatid na si Yitzhak Cohen patungong Pasay. Mahirap, lalo't labis umano silang nasasaktan ng kanilang pamilya sa sinapit ng kapatid. I remember a very happy person with a big heart that always been there for all the family, and that's very, very sad that he's left us. Dadalin muna raw ito ng Rizal Funeral Home sa Pasay kung saan ito ikakahon para maiuwi ng Israel. Wala na raw mangyayaring burol sa Pilipinas. Pag naayos na mga dokumento, ibabiyahin na ito. So we have to do it in 2 or 3 days. We have to finish everything. We've been authorized always by the embassy to help the Israel na tao na every now and then pag may Israel na namamatay, we have to accommodate them. Marami ng tradisyong binali ang walang respetong pagdispatsa sa labi. Kaya naghahabol ngayon si Yaniv. In the Jewish religion, when somebody died, you need to bring him he's the same in the same night or in the same morning. You need to be buried as fast as possible. You can be back basically into the earth and become part of earth. This is the normal tradition. My brother, unfortunately, was killed and put in the earth, and now we took him out again as fast as possible to put him back again. This is the Jewish religion, the tradition. Nang tanungin kung may mensahe siya sa mga nasa likod ng pagpaslang sa kanyang kapatid. I have no message for them until we don't know exactly who they are. We're waiting for answer. We're waiting to know what exactly happened. Umaasa naman daw siya na hindi titigil ang ating mga law enforcer hanggat di nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Yitzhak. Thank you very much for all the help that you help us from all the law enforcement and also from the diplomatic part of the Philippines, the governor of Pampanga, the governor of Tarlac, and of course my embassy that is friends with all these diplomatic people to discover my brother in Geneva. Samantala, Mel, kanina binalikan ng GMA Integrated News ang masukal na lugar kung saan nahukay sina Geneva Lopez at Yitzhak Cohen sa may barangay Santa Lucia sa Capas, Tarlac. Patuloy na nakukurdunan ang lugar at binabantayan ng Capas Police. Ayon sa mga pulis, hindi pa rin daw tapos ang pagproseso sa lugar. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Sa unang pagkakataon, nagpadala ng fighter jets ng Pilipinas sa Pitch Black 2024 multilateral exercises sa Australia. At live mula sa Darwin, Australia, nakatutok si Chino Gaston. Chino? Pia, nagsisidatingan na ang mga aircraft at mga fighter jets mula sa 21 mga bansang magiging kalahok sa Pitch Black 2024 exercises dito sa Darwin, Australia. Kabilang na yung mga FA-50 fighter jets ng ating bansa. Ito'y para pagpapaigting ng kakayahang i-depensa ang ating territorial airspace at hindi raw bilang paghahanda laban sa anumang bansa. Mga pinakabagong fighter jets mula UK, Italy, Germany, South Korea, US, at marami pang ibang bansa masabak sa Pitch Black 2024 multilateral exercises sa Darwin, Australia. Kung dati, puro observer lang ang pinapadala ng Pilipinas, ngayon 4 na FA-50 fighter jets at halos 200 support personnel at piloto ang pinadala ng ating bansa. Isa sa pangunahing training na gagawin ang interdiction flights o pagsalubong sa mga unidentified aircraft na papasok sa airspace ng bansa. Sasabak din sa night flying exercise ang mga piloto. These are more of like yung counter-air at saka yung air interdiction na type of exercise. So lahat dito ay has something to do sa pagpaprotektan. Ayon sa Royal Australian Air Force, 21 bansa ang nagpadala ng mga aircraft ngayong taon.
Marami sa mga kalahok sumusuporta sa Pilipinas sa pag-iit nito ng karapatan sa West Philippine Sea laban sa China, gaya ng US, Japan, UK, Australia, France at Canada. Pero paglilinaw ng Air Force, walang kinalaman ang pagsasanay sa namumuong tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea. Sa mga nangyayari ngayong issue o concern, lalo na sa ating rehiyon, ito ay hindi directly involved doon sa issue na ito. Dahil wala pa man iyon, matagal na tayong lumalahok sa mga ganitong exercise. Nagkataon lamang na ngayong taon na ito o iterasyon ng Pitch Black 2024, naglayo na tayo na sumali, nakasama ang ating mga eroplano. Pia, pagkakataon din daw ito para sa Philippine Air Force na makita ang performance ng ibang mga modelo ng mga eroplano na posibleng kabilang doon sa mga models na pinag-aaralang bilhin sa ilalim ng MRF Acquisition Program na ang budget ay inaprubahan kamakailan lang ng Pangulong Bongbong Marcos. Mula rito sa Darwin, Australia, para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Maraming salamat, Chino Gaston. Sa Maynila, dead on the spot ang driver ng isang sasakyan matapos itong sumalpok sa nakaparadang truck sa kalsada. Nahuli kam ang aksidente sa pagtutok ni Rafi Tima. Nakatigil ang trailer truck na ito sa Mel Lopez Boulevard malapit sa kanto ng Moriones Street sa Tondo, Maynila, bandang alas 8:30 kaninang umaga. Maya-maya, isang mabilis na MPV ang dumating at dumire-diretso sa likurang bahagi ng trailer. Tinitignan natin kung nakatulog yung driver o lasing ba ito, pero malalaman lamang natin yun pag lumabas na yung resulta ng autopsy. Sa lakas ng impact, dead on the spot ang driver na nag-iisang sakay ng MPV. Pahirapan ang ginawang retrieval operation dahil pumailalim ang unang bahagi ng sasakyan sa truck. Sa nakuha nating impormasyon dun sa hepe ng investigation section, nandun yung truck para kumuha sila ng gate pass para makapasok dito sa port area natin dito sa Maynila. Agad din nila sa traffic sector ang naaksidenteng MPV. Dumating din ang ilang kaanak ng nasawing driver bagamat tumanggi sila magpakuha sa kamera. Ang driver naman ng truck nasa kustodya na ng MPD traffic sector at tumanggi rin magsalita sa harap ng kamera. Pero sabi niya sa pulisya, nagulat na lang siya na may sumalpok sa kanyang likuran, gayong lahat nakaiwas naman daw sa kanya. Maraming issuean siya ng ticket dito ng OBR dahil nga doon sa obstruction, dahil bakit siya nakaparada doon sa may kalsada, which is hindi naman yun talaga ay intended para paradahan. At tinitignan yun. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Pila na po ang humahabol magpagas sa ilang gas station bago ang taas presyo sa langis bukas. Aabot na po sa mahigit 10 piso ang iminahal ng gasolina simula noong Enero. Nakatutok si Darlene Kai. Hapon pa lang pero may pila na ng mga sasakyan sa isang gasolinahan sa Fairview, Quezon City. Maya't-maya ang dating ng mga motoristang naghahabol makapagpagas bago humaba ang pila. Bukas kasi epektibo ang panibago na namang big-time oil price hike. 1 peso and 60 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. 65 centavos naman ang dagdag per liter sa diesel, habang 60 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ayaw na tuloy magkotse ni John Ver. Baka magmotor na lang po. Commute na lang po, makatipid. Kasi mahal talaga ng gas. Ramdam ang dagok sa mga tsuper. Mahirap pa sa amin, peranggot ang kinikita namin. Sa taas pa yung mga langis, diesel. Sa taya ni John, 300 hanggang 500 piso ang mawawala sa kita niya araw-araw dahil sa dagdag singil. Sobrang bigat po ng hanap buhay. Wala akong magagawa dito po ang hanap buhay namin. Instead na bibili kami ng 2 kilong bigas ngayong araw, bibili na lang ako ng 1 kilo. Base sa monitoring ng Department of Energy o DOE sa mga gasolinahan sa Metro Manila, 56 pesos and 25 centavos hanggang 77 pesos and 5 centavos ang kada litro ng gasolina. Naglalaro sa 52 pesos hanggang 82 pesos and 35 centavos ang kada litro ng diesel. Ayon sa DOE, mas mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa international market dahil sa mga tensyon sa iba't ibang bahagi ng mundo at sa mas mababang pandaigdigang supply ng langis. And then, nakaraang linggo din po, nagkaroon din po ng balita
na merong pong magpo-fall na hurricane, particularly yung Beryl Hurricane sa northeast ng Mexico or southeast ng Texas. Base naman sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, ika-4 na sunod na linggo na ito na may taas singil sa langis. Sa kabuuan, 10 pesos and 85 centavos ang itinaas sa kada litro ng gasolina ngayong taon. 9 pesos and 5 centavos kada litro na ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Hindi pa raw hihiling ng dagdag pasayang transport group na Piston, pero isa raw itong pagsilid ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga ipoprotesta nila sa darating na State of the Nation address ng Pangulo. Dahil o basura yung mga matataas na mga buwis sa produktong petrolyo. Kasi kung hihingi tayo ng pamasahe, bagamat ito ay karapatan ng ating hanay, pero ipapasa natin yung bigat sa ating commuters. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Pansamantalang nawala ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, pero posible pa ring ulanin ang ilang bahagi ng bansa gaya ng naranasan kanina at nitong weekend. Sa Abra, aakalain mong may malakas na bagyong nanalasa dahil sa tindi ng hangin at ulan. Sinabayan pa yan ng mayat-mayang pagkulog at pagkidlat. Nag-iwan din yan ng baha sa ilang kalsada at may ilang lugar ding nawala ng kuryente. Mga kapuso, ingat po dahil ang ganyang katitinding ulan at hangin ay pwede pang maulit bukas. Easterlies, ang pangunahing weather system na iirang ngayon sa bansa at posible magtuloy-tuloy na yan buong linggo ayon sa Pag-asa. Bukod dyan, asahan din ang masamang panahon kapag may localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may malalakas na ulan na sa umaga sa ilang bahagi ng Mindoro Provinces, Palawan, Bicol Region, Western Visayas, Northern Mindanao at Caraga. Halos buong bansa na ang makaranas ng mga pag-ulan sa pagsapit ng hapon at gabi. At mas matitindi at malawakan ang ulan, kaya maging alerto po sa banta ng baha o landslide. Sa mga taga Metro Manila, magsisimulang tumaas ang tsansa ng ulan bandang tanghali at posibleng hanggang hapon o gabi sa ilang lungsod. Hindi man marinig ang kanyang tinig, naghuhumayaw naman sa tatag at pagmamahal ang isang amang may kapansanan mula Tayabas sa Quezon. Kaya sa papalapit na National Disability Prevention and Rehabilitation Week, sinuklian ng GMA Kapuso Foundation ang kanyang kasipagan para maitaguyod ang kanyang pamilya. Tanging kaluskos na mga gamit sa bahay ang maririnig sa munting tahanan na ito sa Tayabas, sa Quezon. Ang mag-asawa kasi na sina Martonel at Andrea, parehong pipi at bingi. Pero sa kabila ng tahimik nilang mundo, nagsusumigaw ang kanilang pagmamahal sa dalawa nilang anak. Sa kabila ng kapansanan, nagsusumikap si Martonel na magtrabaho bilang isang garbage collector. Gusto ko silang masuportahan para makabili sila ng pagkain at mga gusto nilang bagay para paglaki nila. Normal at maayos na nakakapagsalita ang panganay nilang anak at sa kagustuhang maunawaan ang mga magulang. Nag-aral siya ng sign language sa tulong ng kanyang ama. Binigyang pagpapahalaga ng GMA Kapuso Foundation ang katatagan at kasipagan na ipinapakita ni Martonel. Binisita natin ang kanyang pamilya, dala ang regalong grocery packs at upang siguraduhin na maayos ang kanilang kalusugan, sinamahan natin sila na magpatingin sa mobile health service ng Tayabas City. Nagsama rin tayo ng professional sign language interpreter para mas maintindihan natin sila. Si Sir Martonel, meron lang siyang mukhang tonsillopharyngitis. Si Mrs. naman ay masakit lang yung likod. So si Sir, binigyan namin siya ng antibiotics and vitamins na rin. And then si Ma'am naman, binigyan natin ng pain reliever. Mga kapuso, isa si Martonel sa patunay na hindi hadlang ang kapansanan para magpatuloy sa buhay. Kaya dapat silang respetuhin at huwag kutsain o husgahan. Sa mga nais makiisa sa aming mga projects, maaari po kayong mag-deposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee at Lazada.